Sa murang isip pa lamang ay kinakitaan na ang kapatid na Eduardo Manalo ng kanyang banal na hangarin na maging ministro sa loob ng Iglesia ni Cristo. Noong siya ay malit na bata pa lamang, madalas niyang hinihiram ang Biblia at mga aklat referensya ng kanyang ama na si kapatid na Eranio Manalo at dinadala sa kanyang silid. Aayusin ng mga aklat sa ibabaw ng lamisita at magsisimulang magsanay sa pangangaral. Dahil sa katangiang ito ng kapatid na Eduardo at dahil sa malawak niyang kaalaman tungkol sa banal na kasulatan, sinanay siya ng kanyang ama at naging katuwang sa pagmamakinilya ng mga leksyon sa pagsamba na inihahanda ng kapatid na Erdi. Ang kapatid na Felix Manalo ang nagmungkahi sa kapatid na Eranio. Napapag-arali ng pilosopiya ang kapatid na Eduardo sa kanyang pagtuntong sa pag-aaral sa kolehiyo. Sa ideya kasi ng kapatid ni Eduardo Manalo, makalaga na bagamat nasa labas sila, nag-aaral, lalo na sa UP, alam naman natin yan, iba't ibang mga kaalaman na nakaka-impluensya doon sa mga nag-aaral dyan, sa layunin niyang mapangalagaan na nananatili pa rin yung Christian values. Yung kaalaman na natututuhan ay dapat na nakaugnay sa pananampalataya at sa ating reliyon, di ba, bilang Iglesia ni Cristo. So yung mga estudyante dyan ay inipon nila. Binuo nila na isang balangay pa nga kung tawagin nila noon para yung mga, meron silang pagko-committee, may pagpupulong, na pangangalagaan yung mga estudyante. Kasabay ng pag-aaral ng kapatid na Eduardo sa kolehiyo ay ang pag-aaral niya sa pagkaministro sa iglesia sa ilalim ng Evangelical College o EVCO, na sa kinalaunan ay tinawag itong College of Evangelical Ministry at ngayon ay tinatawag itong Iglesia ni Cristo Church of Christ School for Ministers. Nagtapos ang kapatid na Eduardo sa pag-aaral sa Universidad ng Pilipinas noong 1978 at sa pag-aaral naman sa pagkaministro noong 1980. Sa buong panahon ng pagkamanggagawa ng kapatid na Eduardo Manalo sa loob ng Iglesia ni Cristo, nadistino siya sa mga lokal sa Metro Manila. Ginampanan ng kapatid na Eduardo Manalo ang mga pananagutan ng isang manggagawa ng Diyos, pangunahin ang pangangalaga at pagsinop sa kapakanang espiritual ng mga kapatid, gayon din ang puspusang pagpapalaganap ng mga salita ng Diyos. Early years pa ng 1974, wala pa yung paaralan na opisyal na itatatanggan noong mga Setyembre. Naroon na siya, kasama na namin siya na nag-aaral, na noon ang dako ay sa Tayuman pa. Meron doon na maliit na building na doon kami tinuturuan sa pagkamanggagawa. Nakasama ako ng kapatid na Eduardo Manalo sa kanilang pagkakadistino sa lokal ng Cubao. Ako ang pastor at siya naman ay tinulungan ko dahil ang tagbilin ng tagapamahalang pangkalahatan noon, kapatid na Eranio Manalo, ay samahan at turuan lalo na sa kalihiman, yung mga pagdadalaw sa mga kapatid, yung pagtatatag ng mga gawain, at nakita ko kung gaano siya kahigpit sa pagtupad ng lahat ng tuntunin at tagubilin. Sa kanilang mga pagdadalaw sa mga kapatid, una-munang dinalo nila yung mga kapatid na nasa mahihirap na dako, mahirap na lugar. Naranasan niya yung magbahay-bahay na pagdadalaw. Meron din silang mga nilalakad na mahirap na dako kahit na umulan. Kapag oras ng kanyang pagdadalaw, oras ng kanyang pagdodoktrina ay hindi hadlang kahit na maputik sa Barangay Pinyahan dyan sa Viluna. At kasama niya ang mga kapatid, mga diakonesa, mga diakono, mga kabataan, kadiwa at binhi, sumasama sila sa kanyang gawain.
Naordinahan ang kapatid na Eduardo bilang ministro sa loob ng Iglesia ni Cristo noong Mayo 9, 1980 sa gusaling sambahan ng lokal ng Tondo na noon ay nasasakop ng distrito ng Maynila. Isang linggo matapos na maordinahan ang kapatid na Eduardo, siya ay itinalaga ng kapatid na Eranio Manalo, ang tagapamahalang pangkalahatan ng Iglesia ni Cristo noon, bilang tagapagturo sa paaralan ng mga nagmiministro. Di naglaon, itinalaga naman siya ng pamamahala bilang katuwang na dekano o assistant dean ng Evangelical College nang magkaroon ng programa sa telebisyon ng Iglesia ni Cristo. Isa si kapatid na Eduardo sa mga unang itinalaga ng pamamahala bilang panelista sa programang Ang Iglesia ni Cristo. Magtatayo ng bahay-sambahan. Pagka po naganap na itong digmaan ito, hindi pa ang wakas. Ibig sabihin, hindi pa po wakas ng mga digmaan. Sapagkat ang sabi niya, makikibata ang bansa laban sa kapwa-bansa at ang kaharian laban sa kapwa-kaharian. Sa makatwid, magkataroon pa po ng isa pang digmaan na mas malaki pa po dito sa naunang digmaang tinutukoy niya. At hindi lamang iyan, kundi ang sabi pa magkakagutom, ano? At lilindol sa iba't ibang mga dako. Turo natin, meron po sugo ang Diyos. Pagka sinasabi po natin, sabi nila, hindi, natapos na yan sa panahon ni Kristo. Totoo po kaya yun? Hanggang sa panahon lamang po ba ng ating Panginoon Kristo ang pagsusugo? Pagkatapos po bang ang ating Panginoon Kristo ay umakyat na sa langit, wala na pong sugo ng Diyos? Pakinggan po natin dito po sa Juan. Naging tagapagsalita rin siya sa mga palatuntunan ng Iglesia sa himpilan ng radyo. Ano po ang banal na katwiran at kinakailangan nating tanggapin ang mga sugo ng Diyos, sapagkat ang sabi po niyang nakikinig sa inyo sa ating nakikinig. Taong 1984, si kapatid na Eduardo ay itinalaga ng pamamahala bilang coordinator o tagapag-ugnay ng Metro Manila District ng Iglesia ni Cristo. 1984, siya yung aming tagapag-ugnay. Pastor kami noon. Natatandaan ko noon, kahit alas 2 ng tanghali, nagdadalaw sa mga gawain, sa mga estudyante, nasakop namin, kinakausap niya, tinitignan niya yung tinitirhan. Alam niyo, nung pastor kami, ang natatandaan ko kay kapatid na Eduardo Manalo bilang tagapag-ugnay, hindi siya tumitigil ng pag-iisip ng mga pamamaraan. At pagkatapos ang ginagawa, napakaganda niyang leader eh. Kumukuha siya ng ilang mga grupo ng mga ministro para gawin niyang pilot project doon sa kanyang naisip na pamamaraan. Tinitignan niya kung gaano ang nagiging resulta at bunga pagkatapos ng naisip niya yon. Hindi lamang ginampanan ng kapatid na Eduardo ang mga pangunahing tungkulin ng isang ministro sa pagtugon sa pangangailangan ng Iglesia, kundi nagmungkahi rin siya sa pamamahala ng mga proyekto at nagtaguyo din siya ng mga aktibidad para sa lalo pang ikasisigla at ikatitibay ng mga kaanib. Itinatag ng kapatid na Eduardo ang Society of Communicators and Networkers International o SCAN International, ang samahan ng mga radio communicators na kaanib sa Iglesia ni Cristo. Mahilig siya sa radyo, yung mga two-way radio. So doon pa lang nagsisimula. Natatandaan ko nung magsimula kami, ilan lang kami. Ang CB pa noon, kung tawagin, yung aming radio. Citizen Band, kung tawagin, CB. Ano pa lang, yun doon kami nagsimula. Ilang grupo lang kami na nagkakausap, ilang lang kaming tao magkakasama. Doon nabuo ngayon yung samahan ng mga mga kasama niya doon sa radyo. Yun ang pinaka naging forerunner nung ating kapisanan ngayon na tinatawag na SCAN, na nagagamit ngayon sa iba't ibang aktibidad na iglesia
ang nagtatag niyan ay ang kapatid na Eduardo B. Manalo. Yung kanyang hilig na yon. Kasi nung una may mga kasama kaming hindi naman kapatid na namisyon namin. Kaya nung maitatag yung hilig niya yon, makikita mo kagad yung kanyang sa iglesia, na itatransform niya papunta sa mga gawain sa iglesia. Kaya nabuo yung iskan na ngayon ay gamit natin sa gawain ng iglesia. Ganon ang kanyang pananaw. Kaya makikita mo na yung quality ng pagiging leader niya sa iglesia, nagmamanifest na nung araw pa eh. Itinatag din ng kapatid na Eduardo ang Sound and Video Facilities o SVF na siyang ginagamit sa pagdodokumento ng mga pagsamba na pinangangasiwaan ng tagapamahalang pangkalahatan at sa pagtugon sa mga pangangailangan ng iglesia sa aspetong teknikal at broadcasting. Gayon din sa pagtataguyod ng mga programa sa radyo at telebisyon. Nang mga panahong ang internet ay hindi pa ganap na ginagamit sa Pilipinas, ang kapatid na Eduardo ang naging pangunahin sa pagtataguyod ng ganitong makabagong teknolohiya, ang information technology, sa pamamagitan ng pagsisimula at pagmimintina ng tinatawag na Bulletin Board System o BBS. Ito ang mga panahong pinag-ibayo niya ang pag-aaral at pagpapaunlad ng kaalaman sa computer programming para sa lalong kapakinabangan ng iglesia. Inorganisa rin ng kapatid na Eduardo ang Data and Network Management o DNM na naging daan sa computerization ng mga tanggapan sa loob ng Iglesia ni Cristo Central Office. Marso 2001, ang kapatid na Eduardo Manalo ay kinilala sa daigdig ng information technology bilang isa sa mga pioneers na nagsulong at nagtaguyod ng internet age sa ating bansa. Pinatutunayan ng mga nakasamang ministro at mga manggagawa ang kanilang nasaksihang katangian ng kapatid na Eduardo Manalo na unang-una na nga rito ay ang kababaan ng loob. Mataas ang paggalang ng kapatid na Eduardo Manalo sa karapatan ng mga ministro sa loob ng Iglesia ni Cristo. Siya ay magalang, sumusunod kung ano ang tagubilin, kung ano ang dapat gawin, kanilang ginagawa. Yung pagpapasakop, very inherent sa kapatid na Eduardo Manalo. Hindi lang sa kapatid na Eranio Manalo, kundi maging doon sa matatandang ministro. Makikita mo yung kanyang paggalang, yung kanyang respeto. Kaya doon nga natutupad na yung mahusay na mga siwa, marunong pangasiwaan. Ang kapatid na Eduardo Manalo, ganon. Sa matatandang ministro, sa mga nangangasiwa sa kanya nung siya nagsisimula, sa mga tagapagturo, o sa iba pa. Talagang makikita mo ang paggalang at respeto niya doon sa mga naunang ministro sa kanya. Buong husay at buong sikap na ginampanan ng kapatid na Eduardo ang kanyang banal na tungkulin. Hindi siya pumayag na hindi niya maiangat sa pamantayang hinahanap ang pagtupad niya ng tungkulin bilang ministro sa loob ng Iglesia ni Cristo. Ito ay udyok ng banal na layunin na lalo pang maging mabisang katuwang ng pamamahala sa pangangalaga at pagsinop sa iglesia. Hindi isang kalabisan na ipahayag na ang kapatid na Eduardo V. Manalo ay outstanding o namumukod tangi sa hanay ng mga ministro sa kanyang panahon. Hindi lamang dahil sa pagiging mahusay sa pagtupad ng iba't ibang mga gampanin ng isang ministro sa loob ng Iglesia ni Cristo, kundi kinakitaan din ang kapatid na Eduardo ng mga katangian, mga kwalifikasyon ng pagiging dynamic at visionary leader sa bayan ng Diyos.